Meron daw puno ng balete kung saan may nakasuksok na mga liham o death notes kung tawagin, pati na mga litrato. Ang tanong, sino ang nag-iwan ng mga ito? At totoo bang may dala ang mga itong amyaw o sumpa? Ang takot ngayon ng mga residente ng Liloy sa Zamboanga del Norte, nag-uugat sa puno ng balete na nakitaan kamakailan. Nang humigit kumulang 50 mga larawan at listahan ng nasa 200 mga pangalan na di umano kinukulam. Simula ngayon, hindi na sila makakatulog ng kanyang mga anak. Matatanggal siya sa kanyang trabaho. Mag-aaway silang apat at hindi na magkakabati. Nanginit na yung katawan ko. Dito ko parang may binibiyak na bote. Sino ang may maitim na balak sa kanila? Wala namang iba. Siya lang naman yun. Kinatakutan ko kasi yung mga anak ko eh. Maliliit pa. Parang may tumutusok sa mga ulo nila. Ang daming sakit sa katawan na pag pina-check up naman, walang findings. Tapos inom ng gamot, yung nireseta ng doktor. Wala rin. Hanggang may nagkwento kay Jocelyn na ang punot dulo ng nangyayari sa kanyang pamilya, makikita raw sa puno ng balete. Sabi niya, ano kaya kung samahan niyo ako doon sa balete? Kaya bumiyahe ng 1 oras si Jocelyn para hanapin ang sinasabing puno. Ang mahigit 30 talampakang taas ng punong ito ng balete na tinatayang 100 taon na ang tanda. Doon namin nakita sa ilalim yung mga picture, yung mga papel. Agad nila itong ipinost sa social media. Pagkatapos, lumantad na at nagsanga-sanga ang mga kwento ng iba pang mga biktima. Dalawa naman sa mga nailista ring pangalan, ang mag-asawang Jonathan at Julieta. Lahat ng pages na doon kami tapos nilagyan ng bracket. Magdaot, dili katulog, magproblema, sige. Palaging sumasakit yung ulo ko. Dito ko parang may binibiyak na bote dito sa bato ko. Pag sumasakit na siya, dito sa half ng katawan ko, maparalyze na. Sa sobrang sakit. Ang kanilang mga naranasan, hinihinalang epekto raw ng tinatawag nila ritong amyaw. Yung terminong amyaw ay isang katutubong salita na ginagamit sa Zamboanga para sa pangkukulam. Ang balete ay matagal nang pinapaniwalaan ng mga sinaunang Pilipino bilang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga elemental spirits, tulad ng mga diwata. At ang mga residente, kilala raw ang may gawa ng lahat ng ito. Ay, naku, kapitbahay lang. Si Marie. Hinanap ng aming team ang tinutukoy nilang Marie, hindi nito tunay na pangalan. At dito kami dinala ng aming pagtatanong. Kilala niyo po si Ma'am? Anak niyo po? Ang humarap sa amin, ang ama ni Marie na itago natin sa pangalang Ernesto. Si Ernesto may ipinagtapat. Totoo po ba na nag-aamyaw yung anak po ninyo? Oh. Saan niyo po natutunan yun? Pero nung tanungin tungkol sa mga nakitang listahan at litrato sa puno ng balete, niya pa ato istorya. Kinsa may naibalaan ng mga sina Jocelyn, minabuti ng formal na magsampa ng reklamo sa pulis. Sa kasaysayan, wala pa pong mangkukulam, nadala sa korte at inakusahan dahil sa ginawa niyang pangkukulam. Pero nasaan na nga ba si Marie? Tumanggi siyang humarap sa kamera at mariin niyang itinanggi ang lahat ng mga paratang sa kanya.